Autocratic leadership. In this type, the leader has complete control and make decisions without input from others. This style can be effective in situations where quick decisions are required, but it may limit creativity and input from team or members. Ito palang autocratic leadership. Hindi mo pa siya pwedeng sabihan ng mga payo or input. Kumbaga, siya lang talaga ang pwede mag-uutos sa buong team. Dahil siguro alam niya na lahat tungkol sa pagpapatakbo ng isang team or isang company. Pero dahil nga doon, napipigilan yung creativity ng kanyang mga member. Democratic leadership. These styles involving team members and the making decision process. The leader seeks input and feedback from the other team before making a final decision. This approach utters collaboration and empowered for team members. Ibig sabihin nun, ito pala ay kabaligtaran ng autocratic leadership. Kasi sa autocratic leaderships, hindi siya humihingi ng payo sa kanyang mga members or hindi siya humihingi ng input. Kaya yung creativity ng kanyang members is hindi talaga nag-i-improve. Dito sa democratic leadership, pwede mag-improve at may kakayanan dahil sa ginagawang mindset ng kanilang leader. Kumbaga, hindi lang yung member mag-i-improve, pwede na rin pala yung leader. Transformational leadership. Transformational leadership inspire and motivate their followers to achieve their full potential. They set high standards, provide support, and encourage personal growth. This type of leadership can have significant positive impact on the organization and its members. Itong leader pala nito, nagbibigay siya ng mga malalalim na kahulugan. Kumbaga, isa siyang motivational speaker. Siya yung nakapokus lang sa pagpapaunlad ng mga miyembro niya at sa pagpapaunlad ng team or company. Ito yung leader na kaya magpabago ng kanyang mga members na hindi masyadong nag-i-improve. Transactional leadership. Transactional leadership focus on maintaining order and providing rewards or punishment based on performance. They use a system to reward and punishment to motivate their team members. Ito yung leader na sobrang higpit sa mga member niya. Pero once na maganda naman yung ginawa mo, pwede ka niyang bigyan ng reward. Kaso nga lang, pag medyo parang hindi ganun kaganda, pwede ka mapunish. Bigyan ka ng punishment. At dahil sa sistema nito, pwedeng maging maayos at lumabas ang potensyal ng kanyang mga miyembro. Servant leadership. Prioritize the needs of their team members and focus their personal development. They lead by serving others, fostering a supportive and including environment. Ito pala yung uri ng mga pamumuno kung saan ang leader ay nagsisilbi at naglilingkod sa mga kasapi ng grupo. Ang layunin pala ito ay ang kapakanan at ang pag-unlad ng kasapi o ng kanyang miyembro. Yung leader pala ay handang tumulong at magbigay ng suporta sa mga kasapi para sa kanilang mga pangailangan at sa pag-unlad. Charismatic leadership. Charismatic leaders have a magnetic personality and inspire others from their charm and vision. They have ability to motivate and influence others through their compelling communication skills. Kumbaga, itong leader na to, ginagamit niya yung kanyang panlabas na anyo at piti yung kanyang charisma para magamit sa pagpapaunlad ng mga miyembro niya o kanyang kasapi sa isang kumpanya. Less player leadership. These styles involve minimal interference and
allows the team members to have a high degree of autonomy. The leaders provide a little guidance or direction, trusting the team makes decisions independently. Kumbaga, yung leader dito is hindi siya masyadong aktibo o hindi siya masyadong nangingialam o hindi gaanong nakikialam sa mga desisyon at gawain ng mga kasapi ng grupo. Ang mga kasapi ay binibigyan ng kalayaan at responsibilidad sa paggawa ng mga desisyon. Halimbawa nito ay isang leader na nagbibigay ng malawak na kapangyarihan sa mga kasapi na mapasya at magpatupad ng mga gawain ng walang malaking pagbabantay mula sa leader. Kumbaga, sobrang luwag niya sa mga kanyang membro o kanyang mga tauhan.